guys! Today is December 20. Nag-prepare ako ng maaga because meron nga akong Thanksgiving sa church. Ginagawa namin yun bago magpalit yung taon. Meron kaming year-end Thanksgiving. So from there, nagpapasalamat kami ng mga biyaya happen in our life sa isang taon. So I know in your religion as well, may ganun din kayong practices. So in our religion, may ganun kaming practices na meron kaming mid-year Thanksgiving at saka year-end Thanksgiving. So nag-prepare lang ako, nagkulay na ako ng buhok, if you will notice. Kasi medyo awkward na rin yung kulay, masyado na maputi yung buhok ko. So pinrepair ko lang muna siya. Nag-prepare ako na maaga, mga 5 I think, nagising na ako. Ito susutin ko ngayon ng araw para magmukha tayong bata. Check nga. Oh, diba? Medyo tinanggal ko lang yung noo para magmukhang bata, para lumiit ng konti yung mukha natin at magmukhang bata. Although in the video hindi siya gano'n. So yun lang. Mamaya i-share ko sa inyo kung paano ba namin yun ginagawa. Medyo nagmamadali lang ako. So na-prepare ko na rin yung ihahandog ko sa Thanksgiving. Actually, for my sa akin, what I prepare, piniprepare ko siya for the whole year. So nag-iipon ako for the whole year, and then I make it a point na at least 2% ng sinasahod ko in 1 year nakalaan siya for my handog. So mamaya i-share ko din sa inyo kung bakit namin yung ginagawa. So mamaya ko na lang i-share yun kasi mga 10 a.m. yun, and it's now 8:30. Mga 10 minutes yung travel, pero kasi pag ganitong mga special occasion in our church, maagang dumadating yung mga other attendees. At least 1 hour ahead na dating sila. So yung start nun is 10. So kasi para magkaroon din kami ng time to meditate or kung i-reminisce yung mga nangyari sa buong taon. So kaya mas gusto ko din mas maaga. So yun lang, mamaya ko na lang din i-share lahat. Medyo nagpe-prepare ako. Right now nandito na ako sa San Pablo. Medyo magulo pa kasi yun nga, tinanggal namin yung gamit dun sa 2 kwarto kasi pipinturahan namin yan pagdating ng kapatid ko. Hello guys! So ito ulit ako. Kaladating ko lang from church after mag-Thanksgiving or yung year-end Thanksgiving sa kapilya na. So yun lang. Bumili ako ng ganito kasi ito na yung tatanghalian ko dahil nag-diet na ako. And then dahil nga walang magluluto sa akin, mamaya pa ako magluluto. Kaya kapag nagpapasalamat kami or yung year-end Thanksgiving, we make sure na piniprepare namin yung sarili namin. At least 1 month nagkakaroon kami ng
evening prayers month yun to prepare ourselves kasi yung paghahandog din naman or yung pagpapasalamat naman hindi lang yung dala mong inihandog mo or yung pinagpapasalamat mo or ginagamit mong pagpapasalamat sa taas or sa Diyos in our church or in our religion. Ganun yung pagkilala namin. So, yeah. Make sure na yung sarili namin is kalugod-lugod or kung may nagawa man kaming kasalanan or mga hindi maganda in the past, inihingi namin yun ng tawad for the whole as a preparation. And then, for the whole year, we prepare yung handog nga namin or yung inihandog namin in our church na nakasobre. So, iniipon namin yun for the whole year. In our family, ang practice namin is kung gaano karami yung mga blessings na nare-receive namin in 1 year. We make it a point na at least 2% nung kinita namin in that year or paano ba sabihin? Kung paano namin naramdaman yung mga pagpapala or yung mga protections or kung paano tumakbo yung buong taon sa amin in our family. Ganon din yung binibigay namin. We make sure na parang maipapakita namin doon sa dala naming handog yung ganong pagpapasalamat. Yan. Kasi I'm just making sure na naibibigay ko yung tamang context. So, yun lang. And then, for me, sa akin nagtatabi nga ako. Kasi tinuro yun ng mother ko na dapat inihahanda mo yun for the full year. Tapos, tinatabi ko yun. And then, sa akin, ang ginawa ko naman practice as an addition is yung kino-compute ko yung sinahod ko for the whole year or tinitingnan ko yung 2316 ko kasi most of you naman makukuha nyo yun sa employer nyo, so makikita mo dun kung magkano yung hinandog or yung magkano yung kinita mo in the whole year. So sa akin, at tinatry ko at least 2 to 10% ng kinikita ko is sineset aside ko for my handog. So para sa akin lang yun. Wala namang, kasi sa amin naman sa church naman wala namang sapilitan doon sa mga ganong type ng handog na binibigay namin. Nung bata nga ako kasi nung bata ako, hindi din naman well off yung parents ko. So, parang in our year-end Thanksgiving, way back in 2000, parang ang handog ko nun is 500 pesos. Pero nung nagkaroon ako nung umayos yung takbo ng kabuhayan ng family namin, ng parents ko, dinagdagan nila yon. Tapos nung ako na yung nagtatrabaho for myself or nung may trabaho na ako, yun, kino-compute ko siya as 2% to 10% kasi ganun kataas yung pagpapahalaga na ibinibigay namin sa mga ganung activity in our church. Parang the more ka na bibigay ng tama at kalugod-lugod sa taas is the more na matutuwa yung nasa taas or yung Diyos sa'yo. So for us, ganun yung practice and ganun yung teachings. Pero
in our family, ganun namin tinignan yung pagkilala namin. Tapos, to give you more context then, yun nga, may share ko lang na lagi kong naalala yung kwento sa Bible about Cain and Abel. Nagkaroon sila ng paghahandog or pagpapasalamat sa Diyos. Tapos si Cain, naghandog lang siya ng piraso ng kanyang kinita sa Diyos. Tapos si Abel naman, naghandog siya ng pinakamabuti or pinakamataas na uri ng hayop dun sa kawan niya. So, parang doon sa story na yun, mas binigyan or mas nalugod or natuwa yung Diyos kay Abel compared to Cain. Dahil binigyan niya na mataas na pagpapahalaga yung ginagawa ng paghahandog or pagpapasalamat sa Diyos. So, ganun yung context ng Thanksgiving na ipiprepare mo yung sarili mo and then yung handog mo. Tapos yun, nire-reminisce namin yung nangyari sa buong taon. So, ubusan ko na lang muna itong pagkain. And then, hello guys! So, today, actually, ang gagawin natin ay magpipintura or sisimulan kong magpintura ng kwarto. Kasi naman, ginos tayo ng mga pintor. Hindi sila sumipot. Napaka-importante sa amin. Maayos ang lahat ng nasa bahay. Before magtapos ang taon, dapat matapos siya. Tsaka tingnan nyo kasi, yung mga nilabas din namin gamit dyan sa kwarto. Nandito siya sa sala. So, hindi namin siya maipasok dahil hindi pa tapos yung kwarto. Although, hindi kami dito magbabagong taon. Kailangan ay presentable and maayos ang lahat. Lumabas tuloy ang aking carpentry skills ay lumabas. Kailangan kong I need to rise from the occasion since ginos tayo ng mga pintor ay kailangan natin gawin ito na mag-isa. So, ngayon sinisimulan ko na yung paglalagay ng skim coat kasi etong kisame na to pinapalitan namin tapos ngayon pipinturahan. So, before pinturahan, of course, may mga edges yan na ganyan. So, kailangan mo siyang patungan ng skim coat para mawala yung mga gap. So, ito, meron ako ditong minix na skim coat. So, by theory, alam ko ang pagpipintura. By practice, sinusubukan ko. Sabi ko sa mother ko, sige mama, ako na ang magpipintura. Mga unprofessional yung mga pintor na yan. Kaya ako ngayon ang gumagawa. Ako ang nagpipintura. Sana matapos natin siya bago tayo umuwi ng Lipa. Kasi ito yung bahay namin sa San Pablo. And hindi kami dito mag-New Year kaya kailangan maayos. So samahan niyo na lang ako sa aking mga gagawin from today. At i-update ko kayo kung ano nang natapos ko after an hour. Okay? So, nandito na sa likod na. Meron akong gloves. Of course, ayun natin na. Madumi na ating mga balat.
mga naging sila naman palang balik ko. Sorry. Kailangan natin lagyan ng gloves sa ating kamay. Surgical gloves pa ang hanap ko. Kasi ito lang ang available. Dahil maarte tayo, kailangan natin. At saka hindi lang mag-iinarap ko. Masyadong sensitive ang balat. Hindi lang alata. Nagkakaroon ako ng mga dermatitis. So since gagamit tayo mag-apply tayo ng skin coat, kailangan natin siya mag-gloves. Hindi natin ito. So madali lang naman ang pag-skin coat. Mimix mo lang siya. Make sure na medyo ayos yung consistency niya. Dinagdagan ko ng tubig actually. And make sure din yung paleta ay malinis. So, yan. Make sure na pantay lang ang pagpalagay. Para ka lang nagliligaw nito, no? At ako ay mag-makeup. So, kung marunong kang mag-makeup, marunong kang mag-apply. Diba? Dali-dali lang. Walang katirap-tirap. Very easy. Very automatic siya. Matulungan tayo. Make sure na malagyan nyo na ang gloves. Okay, masyadong magas siya. Surgical gloves. Talagang dalpo ang tapos siya. Mag-gloves. Dahil focus ako dito. Kasi malaking gap dito sa lesion. And we need to close that gap.
Yan na ang nagawa ko after 2 hours. Wow, 2 hours. Yan. So, na-close na natin ang mga gaps. And then, pinatutuyo ko lang siya. Next step niyan, lilihahin mo hanggang pumantay yung yung nipis niya from the ceiling. Ano daw? Basta ganon. So, yan yung mga pinagdugtungan ng redet. Nilagyan ko rin siya ng masilya para kumapit yung pintura mamaya. Hardiplex yung na yan, kisame. So, ang gagamitin natin dyan ay water-based paint. Kasi ang water-based paint, ayun lang yung ginagamit pag hardiplex yung kisame mo. Dahil siya, may halong cement yung na yan, hardiplex. So, i-update ko kayo kung matatapos ba natin siya before kami umuwi ng 3:30 ng hapon. Tulipa. Babalik pa naman kami dito ng mga 26. Dahil may mga ayusin pa rin. Kaya, yan. So, mamaya ipakita ko kung ano na matatapos ulit natin. Lilihahin ko na siya para matapos natin siya agad. Okay? So, babalik na lang ako. Ganun na ang pagpintura, hindi yung sandaan lang, hindi yung ganun. Hanggang tayo. Hindi nadaanan mo ng ganun. Ako na. Nakapang-alis ka. Tumakon na. For the meantime, ayusin mo. Ay, hindi kita suswentuhan niya. Meron kaya. Mas maganda yung pindaan ko kaysa sa daan mo. Yan siguro nakita mo yung kayo. Hindi marunong talaga ako magpintura sa tagal ba naman ng panahon na ako nagpipintura ng bahay natin sa Makati. Ito nga, type na ako. Gayahin mo yung gawa ko. Dadaanan mo yung dulo ng ng roller ulit. Saka huwag masyadong idiin, mapuputol yan. May commercial pa. Sound system yun. Edit. Ilang minutes ba ito? Yeah. Huwag mong patungan yung yung baba, huwag mong patungan. Mahirapan nung magkaan. Kasi Ingatan mo yung baba na maglagyan.
Oo, alam, may ipod tong cabinet sa gitna. Pwede na yun. Kasi Natalsikan yun. Hindi, all white na lang yan. Hindi na nalagyan ng ano. flat food. Hindi nga. Hindi ko sabihin lahat, papatungan muna ng flat wall na ano, bago natin patungan ng winter morning lahat. Para pantay na lahat, hindi na may ganyan pang yellow. Ilang minutes? 4? Basta na lang. Para. Sino mama nagturo sa inyo ng ano? Ng tradition na maglinis bago magbagong taon? Si nanay. Si nanay. Nanay, nung bata pa kami, nag-aas-is pa ng dingding. Is yung dingding. Ano na, tekle. Kasi kahoy yung bahay niya dati. Taas. Itaas. Dingding na itaas ka. Kailangan malinis na malinis. Yung mga kaldero, dapat yung mga kaldero, yung tata. Pero dapat hindi na yung uuling may ano. Hindi naman nag-uuling ngayon dahil basur, pero nangingitim pa rin at pinabayaan mo. Dapat hindi sis mo. Dapat kaldero. Sabi ng nanay ko, yun daw ang mukha ng babae, yung lutuan, yung harapan ng bahay. So yung mukha ko maitim. Madungis. Ano mo, madungis. Sabi ng nanay. Yung mukha ng babae, harapan ng bahay, lutuan. Malinis na yan ma. Yung sabon pa eh. Yung tiyan, yun ang isang ligil sabon, umubuti pag natuyo. Bitin ulit. Ulit. Guys, so malapit na tayo matapos. Malapit na tayo sa finish line. Pero actually, hindi ako ang nagpintura ng patapos na. So, si Paolo na nagtuloy ng finishing. Kasi patsi-patsi na ang aking pagpipintura. Hindi tayo successful sa ating pagpipintura. Kaya, we promote ourselves to become a project manager. So, we are now a project manager. Kailangan natin mag-finish to on time. So, ako ang taga-mando. Kailangan natin mando para matapos na agad. So,
ipapakita ko sa inyo. Yan. So, yung kisame, si Paolo ang nag-sanding niya. Pero ngayon, nag-reapply siya. Yung camera ay lumalabo. Yan, nag-reapply siya ng skin coat. Kasi, medyo bukol-bukol pa siya. So, later on, isasan ulit yan. Pero itong wall, finish na siya. Nakaano na siya. Ayan na yung kulay niyan. Morning, anong kulay nito, Paula? Basta morning. Morning white. Morning kineme. Yeah. So, malapit na siyang matapos. And today is Sunday, December 28th. So, tomorrow, babalik na kami ng Lipa ulit. Kasi, natigil to ng ilang araw. Dahil kailangan din namin mag-ayos dun sa Lipa. And then, bumalik kami mga Saturday na. Yeah, Saturday. I know, Friday kami bumalik. And then, Saturday, may tinapos lang din kami dun sa isang bahay. Naglinis kami. And then now, pinifinish namin tong nandito sa San Lucas. Pinifinish namin siya para New Year is new beginning, new opportunity. It is our family tradition talaga na dapat malinis and maayos ang bahay. So, yun. I-update ko na lang kayo sa other finishing touches at kapag naglilinis na kami. Now, kini-clear up natin tong isang room. Uy, ayaw mo na, magbuhit ka na. Kini-clear up natin kasi yun na yung next. Ang assignment ko daw today ay mag-drawing. Do-drawingan natin yung base para mapinturahan siya later on. So, marami tayong ginagawa. We are too busy. Nice natin yan. So, magdo-drawing muna tayo. Nasaan ang, Pao? Nasaan ang lapis? May lapis ka ba? Wala kang lapis. Teka lang, hanapin ko muna ang lapis. At continue natin itong video later. Ang sarap naman ng tulog ni Sabi. So today, same day nga lang din pala. So, yan. It's now 4:45 I think PM when I check. Patapos na yung second room. Napinturahan. Ito yung room na kung saan nag-work ako before. And now, pinipinturahan namin siya para up-to-date yung colors for the new year. And then ngayon, as you can see, marami pang kalat sa paligid dahil after namin mapinturahan ito ng second room, papasok ulit namin yung gamit and then maglilinis na kami ulit. So, ganon. Paulit-ulit ang process ng ating paglilinis. Pero hopefully matapos siya today kasi bukas ay uuwi na kami. So, nang Lipa ulit.
on our third house. Yung third house na yan ay medyo marami pa rin aayusin. So, ito ay tingnan niyo. Yan. Maayos naman yung pintura ni Pao. In fairness. Yun, hindi pa siya. Yung kikisame kasi luma na siya eh. So, hindi na namin siya siguro pipinturahan this time. Baka mapapalitan na rin siya by some time. Hindi pa ngayon. So, pupunasan ko na lang siya later. May butas siya. Yung butas na yun dun dati nakalabas yung mga kawad or yung ano ba tawag doon? Basta merong dyan, wire before. Yan si Paolo, nagpifinishing siya ng kulay sa mga edges. So, i-update ulit natin yan later kapag tapos na. Yung cabinet din, hindi na namin yung pipintura. Kasi plano ng mother kung tanggalin yan. Sayang ang pintura kung pipinturahan natin yan. Pero pupunasan ko na lang yan later. Okay, sana hopefully matapos natin siya today. Dahil tomorrow uuwi na kami. Na yung lipa on our third house, marami pa rin gagawin doon. Okay, so update ko na lang ulit kayo later kung tapos na. It's only 4:45 nung chinek ko ng December 20. So, sana matapos natin siya. We are in a hurry. Kailangan natin malinis na yung bahay. So, update ko na lang kayo later. Okay? Kaya dito naman tayo natutulog. Tomorrow naman babalik na kami ng lipa. So today, ito lang yung natapos. Hindi pa siya din masyadong tapos. Tatapusin daw siya bukas. Pero yung mismo isang kwarto tapos na rin siya. Pero dito lang namin nilagyan yung gamit namin na iba. Ililipat namin yan sa kabila din. Pero tapos na siya. Yung side na yun, i-retouch pa yan tomorrow. Ito meron na siyang nilagyan na rin siya ng base. So ito lang yung natapos today. So hopefully matapos tomorrow. Dahil masyado na tayong delay. Okay. Marami pa rin kami ayusin kasi dun sa kabila. So, yun lang. Papahinga na kanina. So, it's really our family tradition na yun. Na ayusin lahat before the new year. Over the years, parang it becomes our ritual na rin. Hindi natatapos yung New Year namin na hindi namin nililinis ng ganitong
thoroughly yung bahay. The reason for that is because syempre ayaw namin na hindi maayos yung bahay sa panibagong taon. At saka ito lang yung time namin in 1 year na sama-sama kami naglilinis, sama-sama kami nag-aayos ng bahay. Kasi yung kapatid ko is nag-work in Manila. Tapos yung mga kapatid ko naman is also busy sa pag-aaral nila. Pero graduating na sila next year. Kaya yung mother ko din, lagi silang kasama ng mga nakaraang taon. Siya yung mostly kasama nila sa bahay namin sa Lipa. So, kayo din, kung may mga tradition din kayo, dapat hindi mawawala yon over the years. Kasi ito yung tradition namin. Tinuro siya from the time na maliliit kami. Kaya, in-apply namin over the years. Kaya, naging tradition and culture and ritual na rin sa amin siya. So, hopefully, kung ano man yung mga tradition nyo before the new year, ganun din, i-apply nyo rin siya continuously. Huwag mawawala. Kasi ayan yung magpapatatag din sa inyong pamilya over the years. Kasi parang bonding nyo na rin siya. Since it is the only time na nagsasama-sama kayo. So, tomorrow, ipapakita ko na lang kung ano yung end result ng paglilinis namin dito sa San Pablo. So, yeah. Papahinga na ako. May pinapanood lang ako din. Medyo nag-unwind lang ako. Okay? So, see you tomorrow again. And please don't forget to like and subscribe. Kung hindi kayo busy, please also share my video. And para mai-share ko din kung ano pa yung mga other things na pwede ko mai-share about me and about in our family. So, hopefully, supportahan niyo ako. And thank you once again sa panonood. Hopefully, you enjoyed the video. And thank you again sa pag-spend ng time. Okay? So, Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer el oncito, ahora está llorando. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer el oncito, ahora está llorando.